Samantala, Manila Economic and Cultural Office iniulat na nananatiling normal ang sitwasyon sa Taiwan. MECO tiniyak na may nakalatag na contingency plan para sa emergency situations. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Business as usual ang sitwasyon sa Taiwan ayon sa Manila Economic and Cultural Office. Sabi ni MECO Chairperson at Resident Representative Cheloy Garafil, walang dahilan para maalarma ang ating mga kababayan sa Taiwan. Dagdag pa ng opisyal, may nakalatag na contingency plan ng MECO at Department of Migrant Workers Office na nakahandang i-activate sa oras na magkaroon ng emergency. Dagdag pa ni Garafil, mahigpit ang kanilang koordinasyon sa mga otoridad ng Taiwan pagdating sa usaping seguridad. Natapos na ang military drills ng China sa Taiwan na tinawag na Straight Thunder 2025-A. Ayon naman sa isang eksperto, maaaring makaapekto ang West Philippine Sea kapag tuluyang nilusob ang Taiwan, kung saan posibleng magamit ang mga artificial islands na itinayo roon ng China. Yung sa Mischief Reef at saka yung sa Fiery Cross at isa pa, no? Yung mga military bases na yon, sigurado gagamitin nila para ang mga ibang bansa na maaring gustong tumulong sa Taiwan or at the very least para sakalin ang maritime trade na papunta sa Taiwan. At tayo maapektuhan yan dahil necessarily mag-interfere din sila doon sa ating maritime trade na dyan din nagdadaan. Sinabi rin ni Batong Bakal na normal lamang ang pagkakaroon ng contingency sa mga pwedeng mangyari. Una ng pinawi ng palasyo ang pangamba ng taong bayan at iginiit na hindi tayo nag-uudyok ng gyera. Hindi tayo dapat kumbaga mabahala na pinag-iisipan yon ng AFP. Tama lang yon dahil yung talaga tungkulin nila, kumbaga, think of the unthinkable, no? And prepare for it. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.